Gusto nyo bang malaman kung ano ang mga top 5 reason kung bakit kumukuha pa ng medical second opinion ang ating mga pasyente? I-watch nyo po ang video ito, and this video is sponsored by Mindoreñong Manggagamot. After watching our video, you can subscribe to our YouTube channel, Doc Vito. And for more tips and updates, don't forget to follow us in our Facebook page, Doc Vito Health and Wellness Tips, kalusugang hatid sa inyo ni Dr. and Dra. Vito. Mapagpalang araw po sa ating mga kababayan. It's Dr. Vito po ang inyong Mindoreñong Manggagamot. Pag-uusapan po natin ang mga rason kung bakit po ba ang ating mga pasyente ay kumukuha pa po ng medical second opinion sa ibang doktor sa halip na po ay mag-stick po sila dun sa kanilang unang konsulta. Alamin po natin ang mga rason na ito. Sabi nga nila, ang mga tao daw po ay palaging nagkakamali or kadalasan po is nature po nilang magkamali. At syempre, sa kanilang opinion, same din po sa mga doktor na nagkakamali din po sa mga decision making. It's yes, based on your opinion po, no? Pero ibibigay ko po kayo ng mga insights kung ano po ba yung mga dapat po natin gawin at insights ko po bilang isang doktor regarding po sa mga pasyente. Nagtatanong po ba kung ang second opinion po ba ay mas kailangan or mas higit po nating paniwalaan. May mga nagsasabi po kasi na may mga doktor po na kaming mga doktor ay may ilan daw po na conservative sa management. May mga aggressive po na nagmamadali po para po mabigyan ng solusyon. May iba naman po inoobserbahan lang po natin ang sitwasyon po at titignan po natin kung saan po magbe-benefit ng ating mga pasyente. Well, ang aming masasabi po dyan, kami po mga doktor, iisa lamang po ang aming gusto, kundi kayo ay matulungan, kayo po ay mapagaling sa inyong karamdaman. Kasi ibang mga pasyente kasi, una, meron naman nagsasabi na may pera naman daw sila, kasi pa nagpakonsulta po sila, kadalasan sila po yung mga tao na ang gusto po nila, ang sasabihin ng doktor ay naaayon po kung ayon sa kanilang kagustuhan. Ganito po ang kanilang gustong diagnosis, ganito ang kanilang gustong management, ganitong paraan sila gustong gamutin. Base po sa paniniwala ng ating mga pasyente. Kaya po ina-advise po namin na kapag kayo ay nagpakonsulta po sa amin, hinihiling po namin ng inyong cooperation ang inyong 100% na pagtitiwala po para maging epekto po ang ating panggagamot. May mga nagsasabi pong research po based sa itong clinic na ginawa. Year 2017 na sa 286 patient, 88% po doon ang naghahanap pa rin po ng medical second opinion. Pagkatapos po ito ng kanilang unang konsulta sa mga marami pong kadahilanan. Kaya nga po, ang mga scientific po, yung mga researcher po ay gumawa po ng study po dito at napatunayan po nila na konti lang po talaga ang mag-i-stick po doon sa unang konsultasyon po nila. Ang mga tips po na to is ano yung mga top 5 reason kung bakit po nagpapa second opinion pa po ang ating mga pasyente. Number 1 is kapag hindi po gumana ang unang paggagamot sa kanila. Kapag po tayo ay nagpakonsulta gaya po ng simpleng ubo-sipon, ang inaasahan po kasi ng ating mga pasyente, gagaling po agad pagkatapos po ng 5 o 7 araw. Kapag po hindi sila gumaling sa loob ng 5 to 7 days, kung hanggang kailan po nireseta ang gamot, ang sinasabi po nila, hindi po hiyang ang gamot, hindi po sila gumaling sa ganitong doktor. Kadalasan po kasi kailangan nyo lang pong unawain kung ano po ba. Itanong nyo po sa inyong doktor, ano po ba ang inyong sakit? Ito po ba ay nagkakaroon pa rin po ba ng extension? Kapag po ba ito'y ginamot, mababawasan lang po ba? Or talaga totaling gagaling? Kasi po ang ating katawan, nakadepende po yan kung gaano po kabilis magkaroon ng recovery. Depende na rin po sa inyo kung susundin nyo po ang mga payo po nila regarding lifestyle management bago po tayo magkaroon ng medications na ibibigay po ng ating mga doktor. Number 2, kapag po kayo ay na-diagnose ng isang sakit na napaka-rare, kumbaga po limited lang po yung mga nagawang study, limited lang po yung nagawang journals and researches regarding the disease. Kumbaga po,
Sa 1,000,000, isa o tatlo o isa hanggang dalawa lang po ang nagkakaroon ng ganong sakit. Kaya nga po ang ginagawa po ng ibang mga pasyente, hindi sila ganong makapaniwala. Hahanap po sila ng doktor na magkasabi po kung same pa rin po ba yung diagnosis, same pa rin po ba yung kanilang magiging kagamutan. Sa ganyang case po kasi, kahit naman din ako bilang isang doktor, hindi ko rin po masasabi agad na ito agad ang inyong sakit. Kailangan po natin ng mga series ng examination and observation. Pwede po kasi sa unang tingin natin mukhang ganito po yung kaso. Kaya nga po ini-encourage po natin na bumabalik po dapat kayo sa unang doktor nyo po para po lalo mapag-aralan ng inyong karamdaman, lalong-lalo na po kung ito ay rare disease po like mga genetics at iba pong mga disorders po na hindi po natin kalimitan na ikita sa ating clinic. Number 3 na reason po nila, kapag po ang nirekomendang paggagamot po ay risky, gaya po ng may mga surgery na involvement, tapos yung mga lifelong consequences, yung mga panghabang buhay po tayong magkakaroon ng damage or magkakaroon po tayo ng pagbabago sa ating katawan. Kasi hindi naman po lahat ng mga pasyente ay gusto pong magpa-opera, gusto mag-underwent ng surgery. Kasi ang iniisip nila, kapag tatanggalin ito, o kapag ito ay gagalawin, baka po mabawasan ng ating buhay. Kaya maghahanap po tayo ng mga doktor po na magsasabi po na ito po, wag na munang operahan. Kung ayaw niyo po, atin po itong daanin sa gamot. At yung iba na po mga pasyente, hindi po pupunta sa mga doktor, pupunta po sa mga alternatibo po na makakatulong po sa inyo. Hindi naman po ako against sa mga alternative. Kung ito po ay nakakatulong sa mga pasyente, go po tayo dyan. Kasi ang gusto po namin, ang goal po namin, kung saan po kayo gagaling, kung saan kayo magbe-benefit. Pero po sana, bigyan niyo po ng consideration ang aming mga payo po regarding po dito at kung ito po ba ay kailangan po para po sa inyo. Number 4 is ang mga pasyente kapag na-diagnose mo na may cancer. Siyempre, biglang-bigla tayo. Hindi po kasi basta-basta dinidisclose yan sa isang pasyente or bigla mong sasabihin na ganito agad, cancer po siya agad. May mga series tayo dyan na proseso kung paano i-open. Mas maganda kung kadalasan involved ba dapat ang family o yung pasyente muna. Kailangan natin ilagay ang ating sarili sa kanilang ang ating sarili po sa kanila para po maunawaan po natin sila. Kaya ang gagawin po yung pag ma-diagnose ng cancer, una hindi po agad nila matatanggap yan, masashock po sila sa diagnosis. Kaya gagawin po nila, hahanap po sila ng ibang doktor na nagsasabi po na hindi ito cancer, na may pag-asa pa po or may hope pa po sa ganito. Mas maganda po ito kung tayo ay mag-i-stick muna sa ating doktor at yung ating doktor na personal natin pinagkakatiwalaan mismo ang magre-refer po sa isang espesyalista para po ma-manage po ang gantong case. Hindi naman po porket nagkaroon ng cancer ay kamatayan po. As long as early po natin silang nakita, early natin silang na-diagnose, at maaga natin silang nagagamot mga kapatid. Number 5, ito yung pinaka-common sa mga pasyente. Parang na-feel lang nila na gusto nilang magpa-second opinion or kumbaga sila yung nagsabi na magpapa-opinion, second opinion na lang po kami. Parang hindi po kami believe sa gantong sinabi ng isang ating kapwa mag-doktor or mas believe po kami dito sa isa dahil ito po yung maraming mga nagamot na, maraming pasyente, maraming specialty. Sa atin naman po is karapatan po ng ating pasyente na mamili po ng doktor na kanilang pagkakatiwalaan. Pero ini-encourage po namin sa inyo na wag po sana tayo mag-compare kasi ang goal lang po ng mga doktor is humanap po ng mga alternative or mga best option para po kayo mapagaling, para po kayo mapaglingkuran. Kaya po kami humihingi rin po sa inyo ng tiwala, ng 1% tiwala. Pag-usapan po natin ang plan at kami naman po mga doktor ay humihingi rin po na talaga ng tulong sa kapwa doktor para po mapag-usapan po ang gantong case. Parehas po namin kayong magamot. Nawa po na i-share ko po sa inyo ang mga 5 reasons kung bakit ang mga pasyente or kayong mga pasyente po ay nagpapa-medical second opinion. Nawa po matutunan niyo po kami pagkatiwalaan at higit po sa lahat, naway manguna po ang Panginoon sa inyong paggagamot at gumaling po ang inyong mga karamdaman. Mapagpalang araw po sa ating lahat.